Ang mga manlalarong ito ay patunay ng lumalaking presensya at tagumpay ng mga Pilipino sa internasyonal na basketball. Ang kanilang mga kontrata at kita ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa kanilang talento at dedikasyon sa larangan ng esport. Narito ang 10 Pinoy international players na may milyon-milyong sahod. Ang ika-10 sa ating listahan ay si Papa Dwight Ramos. Ang sahod ni Dwight Ramos sa Lev-Anga Hokkaido ng Japan B-League ay tumaas ng malaki mula nang siya ay magsimula sa liga. Noong 2024, pumasok siya sa ikalawang taon ng kanyang kontrata kung saan tinatayang kikita siya ng $50,000 monthly o kabuuang $600,000 yearly na katumbas ng humigit kumulang 34.8 million pesos. Ang halagang ito ay mas mataas kumpara sa kanyang unang kontrata sa Toyama Grow Uses noong 2021 kung saan kumita siya ng $25,000 monthly. Bilang isa sa mga pinakamataas na bayad na Asian import sa B-League, nakatanggap si Ramos ng mga benepisyo tulad ng allowance sa pabahay, transportasyon, at performance bonuses na maaaring umabot ng $50,000, $100,000 yearly, depende sa kanyang individual at team performance. Bukod sa kanyang sahod, aktibo rin siya sa endorsement deals sa Japan at Pilipinas na nagpapalawak ng kanyang kita at exposure. Ang mga benepisyong ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kompensasyon na inaalok sa mga Filipino players sa Japan B-League. Ang ika-9 sa ating listahan ay si RJ Abarrientos. Noong 2022 hanggang 2023 season ng Korean Basketball League (KBL), si RJ Abarrientos ay pumirma ng 3 taong kontrata sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus na nagkakahalaga ng 193 million o humigit kumulang 7.97 na milyong piso sa unang taon. Ito ay naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamataas na bayad na Filipino import sa KBL, kasunod ni Renz Abondo at Justin Gatang. Sa kanyang rookie season, nagtala siya ng 13.6 puntos, 4.8 assists, 2.9 rebounds, at 1.4 steals kada laro, at kinilala bilang KBL Rookie of the Year. Gayunpaman, sa kabila ng 3 taong kontrata, nagdesisyon si Abarrientos at ang Ulsan Hyundai Mobis Phoebus na tapusin ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng mutual agreement noong Hunyo taong 2023. Matapos nito, lumipat siya sa Japan upang sumali sa Shinshu Brave Warriors sa B-League. Ang kanyang desisyon na lumipat ay nagpapakita ng kanyang hangarin na patuloy na mag-level up sa kanyang karera sa internasyonal na basketball. Ang ika-8 sa ating listahan ay si Carl Tamayo. Ang eksaktong halaga ng sahod ni Carl Tamayo sa Changwon LG Sakers sa Korean Basketball League ay hindi opisyal na isiniwalat ng koponan o ng liga. Pero estimated ito na aabot hanggang 23 million pesos bawat kontrata. Si Tamayo ay pumirma sa LG Sakers noong Hunyo taong 2024 bilang kapalit ng kapwa Filipino import na si Justin Gatang. Ang mga detalye ng kanyang kontrata ay nanatiling kumpidensyal. Sa kabila nito, ang kanyang paglipat mula sa Ryukyu Golden Kings ng Japan B-League patungo sa KBL ay nagpapahiwatig ng kanyang hangarin na makahanap ng mas malaking papel at mas maraming oras ng paglalaro. Sa kanyang unang season sa KBL, si Tamayo ay nagpakita ng kahangahangang performance, kabilang ang isang career high na 37 points laban sa Seoul Samsung Thunders. Dahil dito, siya ang naging unang Asian import na ginawaran ng MVP ng ikatlong round ng liga. Ang ika-7 ay si Kiefer Ravena. Ang eksaktong halaga ng sahod ni Kiefer Ravena sa Yokohama B Corsairs para sa 2024-25 season ng Japan B-League ay hindi opisyal na isiniwalat. Gayunpaman, batay sa mga ulat mula sa kanyang panahon sa Shiga Lake Stars, tinatayang kumikita siya ng humigit kumulang $35,000 hanggang $40,000 monthly bilang isang Asian import. Ito ay katumbas ng 2 million pesos hanggang 2.3 million pesos kada buwan o 24 million pesos hanggang 27 million pesos taon-taon. Ang halagang ito ay higit na mataas kumpara sa kanyang dating sahod sa PBA na nasa 420,000 piso monthly. Ang paglipat ni Ravena sa Yokohama ay isang bagong yugto sa kanyang karera matapos ang 3 taon sa Shiga, kung saan siya ay naging team captain at tumulong sa pag-angat ng koponan mula sa B2 patungong B1 division. Bagamat walang opisyal na detalye tungkol sa kanyang bagong kontrata, inaasahan na ang kanyang kompensasyon ay nananatiling mapagkumpitensya, lalo na't siya ay isang veteranong guard na may malawak na karanasan sa internasyonal na kompetisyon. Ang kanyang paglipat ay nagpapakita ng patuloy na pagtitiwala ng mga koponan sa Japan sa kanyang kakayahan at liderato sa loob ng court. Ang ika-6 sa ating listahan ay si Ferdy Ravena. Ang eksaktong halaga ng sahod ni Ferdy Ravena sa Dubai Basketball Club ay hindi opisyal na isiniwalat. Gayunpaman, ayon sa ulat ng All-Star Magazine, siya ay may garantisadong kita na hindi bababa sa $500,000 na humigit kumulang 28 million pesos para sa 2 taon na maaaring tumaas depende sa mga bonus batay sa kanyang individual na performance at tagumpay ng koponan.
Ang kontrata ay may tagal na 1 taon na may opsyon para sa ikalawang taon, bagamat hindi tinukoy kung ito ay team o player option. Ang halaga ng kanyang kompensasyon ay mas mataas kumpara sa karaniwang sweldo ng mga manlalaro sa UAE Basketball League na karaniwang nasa pagitan ng $8,000 hanggang $10,000 monthly at may maximum na $100,000 yearly. Bilang unang Filipino player na maglalaro sa Admiral Bet Aba League, inaasahan na si Ravena ay makakatanggap din ng karagdagang kita mula sa endorsements at iba pang insentibo. Ang kanyang paglipat sa Dubai Basketball Club ay isang makasaysayang hakbang para sa mga Pilipinong manlalaro na nagnanais magpakitang gilas sa European basketball scene. Ang ikalima ay si Bobby Ray Parks Jr. Ayon sa isang pagtatansya mula sa Basketball Arroyo, tinatayang kumikita siya ng humigit kumulang $1 million o 56 million pesos kada taon mula sa kanyang kontrata sa liga. Ang halagang ito ay mas mataas kumpara sa kanyang dating sahod sa PBA na nasa 420,000 piso monthly. Noong 2022, pinalawig ng Nagoya ang kontrata ni Parks ng 2 taon na nagpapakita ng tiwala ng koponan sa kanyang kakayahan at kontribusyon. Sa kanyang 3 taon sa Nagoya, nag-average siya ng 8.8 points, 3.7 rebounds, at 2.2 assists kada laro. Bagamat walang tiyak na detalye tungkol sa kanyang sahod, ang kanyang patuloy na pag-unlad at mahalagang papel sa koponan ay nagpapahiwatig ng mataas na kompensasyon na naaayon sa kanyang kontribusyon sa liga. Ang ikatlo ay si Renz Abondo. Noong unang taon ni Renz Abondo sa Korean Basketball League o KBL noong 2022, siya ang may pinakamataas na sahod sa mga Filipino imports. Pumirma siya ng kontrata sa anyang KGC na nagkakahalaga ng 237 million won na humigit kumulang 13.89 million pesos para sa unang taon na higit na mataas kumpara sa mga kasamahan niyang Filipino import sa liga. Sa kanyang rookie season, naging mahalagang bahagi si Abondo sa tagumpay ng anyang KGC na nagwagi ng KBL Championship at East Asia Super League EASL Champions Week title. Sa kabila ng mga hamon, kabilang ang isang seryosong injury noong 2024, nagpatuloy siya sa pagpapakita ng kahusayan sa court. Ang kanyang kontrata ay isang indikasyon ng mataas na tiwala at pagpapahalaga ng koponan sa kanyang talento at potensyal. Ang ikalawa ay si Kevin Kiambao. Si Kevin Kiambao ay kasalukuyang naglalaro para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League (KBL). Bagamat walang opisyal na ulat tungkol sa eksaktong halaga ng kanyang sahod, may mga ulat na nagsasabing siya ay may standing offer mula sa isang KBL club na nagkakahalaga ng 36.7 million pesos para sa 3 taon na may player option sa ikatlong taon. Sa kanyang unang season sa KBL, nagpakita si Kiambao ng kahangahangang performance, kabilang ang isang career high na 36 points at 18 assists sa isang laro. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang promising na manlalaro sa internasyonal na liga. Bagamat walang tiyak na detalye tungkol sa kanyang sahod, ang kanyang patuloy na pag-unlad at mahalagang papel sa koponan ay nagpapahiwatig ng mataas na kompensasyon na naaayon sa kanyang kontribusyon sa liga. At ang una sa ating listahan ay walang iba kundi ang NBA prospect na si Kai Sotto na ginulat ang munggo. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa Coach Higaya Alves hinggil sa eksaktong sahod ni Kai Sotto para sa 2024-25 B-League season. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, ang mga alok na natanggap ni Sotto mula sa iba't ibang koponan sa Japan B-League ay nagkakahalaga mula $600,000 hanggang $880,000 o 50 million pesos kada taon. Dahil dito, malamang na ang kontrata ni Sotto sa Coach Higaya Alves ay nasa loob ng nasabing saklaw ng sahod. Bago ang kanyang ACL injury noong January 2025, ipinamalas ni Sotto ang kanyang husay sa laro, averaging 13.8 points, 9.5 rebounds, at 1.2 blocks kada laro. Ang kanyang mga kontribusyon ay naging mahalaga sa pag-angat ng Coach Higaya Alves mula sa B2 patungo sa B1 division ng B-League. Bagamat hindi pa opisyal ang mga detalye ng kanyang sahod, ang mga alok na natanggap niya at ang kanyang mga kontribusyon sa koponan ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa kanyang talento.